Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Setyembre taong 2017. Narito ang headlines sa ating mga balita. Pangunahing suspect sa pagkamatay ni Horacio Castillo III, pansamantalang nakalaya, John Paul Solano, nangako ng hustisya para kay Atcho. Manila Police District iniinspeksyon ang library ng Aegis Juris Fraternity kung saan pinaniniwala ang naganapang initiation rites kay Atcho. Pangulong Rodrigo Duterte handang paimbestigahan ang tanggapan ng ombudsman dahil lumano sa katiwalian at hindi pagiging patas. Senador Antonio Trillanes IV nagbantang tatrabahuhin ang pagpapatalsik kay Senate President Coco Pimentel kung hindi maalis sa pwesto si Senador Richard Gordon sa Blue Ribbon Committee. Pangulong Rodrigo Duterte, babawasan na raw ang pagmumura at mas magiging friendly na sa Amerika. Tatlong dayuhang sindikato ng iligal na droga nag-ooperate sa Pilipinas ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Big boss ng Bamboo Union, mariing pinabulaanan na sangkot sila sa kalakalan ng droga sa Pilipinas. Itong bagong saksi, lumutang kaugnay ng kasong pagpatay sa binatilyong si Kian Lloyd de los Santos. Land Transportation Franchising and Regulatory Board pinagbawalan ng Uber at Grab na mag-deliver ng mga gamit kung wala silang pasahero. Playboy founder na si Hugh Hefner. Uy. Paring Benji! Paring Benji! Idol niya, idol. Idol mo, yung idol mo, sumakabilang buhay na! Mga kapuso. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Narito muna ang ating lagay ng panahon. Hindi lang po isa kundi dalawang low pressure area ang nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bukod pa sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang isang namumong sama ng panahon na inamataan na may layong 500 at 20 kilometro sa silangan hilagang silangang bahagi ng lungsod ng Surigao sa Surigao del Norte. Habang ang isa namang LPA ay may layong 215 kilometro sa silangan hilagang silangan ng Infanta, Quezon. Dahil sa namumong sama ng panahon ng Visayas at mga reyon ng Davao, Soc-Sargen at RMM ay makararanas ng maulap na papawri na may kulog, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Magkakaroon din ng maulap na papawri at kalat-kalat na pag-ulan o pagkulog, pagkidlat ng mga reyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Habang ang Kalakang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawri na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog, pagkidlat lalo na sa bandang hapon o gabi dulot ng localized thunderstorm. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 7:14 ang oras sa buong Pilipinas. Pansamantalang nakalaya ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagkamatay ng biktima ng hazing na si Horacio Castillo III. Sa bisa ng release order ng Department of Justice, nakalaya kahapon si John Paul Solano mula sa detention facility ng Manila Police District. Nauna rito, konesyon kasi ng mga abogado ni Solano ang ginawang inquest proceedings dahil kusa namang sumuko ang kanilang kliyente at voluntaryo siyang nagpasailalim sa kustodiya ng pulisya. Dahil dyan, inirekomenda ng DOJ na isailalim pa sa karagdagang investigasyon ng mga reklamong isinampalaban kay Solano. Inihayag naman ni Solano na handa siyang patunayan na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Atcho. I will prove my innocence in the proper court po by telling the truth. I will seek justice for Atcho. Ang tinig ni John Paul Solano. Ngunit nanindigan naman ng Manila Police District na malakas sa mga ebidensya laban kay Solano. We had a strong case considering that there is a corpus delicti evidence, meaning nandyan po yung pagkamatay po ni Mr. Horacio Castillo III, the dead body of Mr. Horacio Castillo III. Ang tinig ni Superintendent Erwin Margarejo, tagapagsalita ng Manila Police District. Napasok na po ng mga pulis ang library o silid-aklatan ng Aegis Juris Fraternity sa kanto po ng Navarra Street at Laong-Laan, dyan po sa Sampaloc, Maynila. Pinaniniwalaan sa naturang frat library, isinagawa ang initiation rites kay Horacio Castillo III na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Na-recover ng mga tauhan ng MPD Homicide Section sa Silid-Aklatan ang 3 paddle. Ang naturang lugar ay kinukonsidera na ngayong crime scene o lugar na pinangyarihan po ng krimen. Ayon naman sa impormasyon ng GMA News, nakita rin sa lugar yung mga kandila
At iba pang mga ebidensya na magpapatunay na doon mismo sa frat library ginawa ang hazing kay Atio. Nakita rin sa mga investigador sa iba't ibang bahagi ng frat library yung mga patakunan dugo. Ayon kay Superintendent Erwin Mergarejo, tagapagsalita ng MPD, malaki ang maidudulong sa kaso ng mga nakalap na tinatawag na forensic evidence. Forensic evidence is an exact science, no? Kapag nakakuha tayo ng samples of forensic evidence sa isang crime scene at nag-match po yan for comparison doon po sa body ng victim, well, that is a big development. Samantala, nabigo naman ng mga pulis na ma-recover ang recording ng mga CCTV na nasa labas po ng frat library. Kapag nakakita po kami ng enough evidence that a crime scene or any evidence that was distorted in a crime scene, ano po yan, we will be contemplating on filing obstruction charges. Tinig po yan ni Superintendent Erwin Mergarejo, tagapagsalita ng Manila Police District. Kapwa Incorporator ng Aegis Juris Fraternity ang dekano at secretary ng U.S. Faculty of Civil Law. Yan ang lumabas sa pagdinig ng Senado na nakalipas na Lunes ng gabi kung saan humarap sina UST Faculty of Civil Law Dean at Attorney Nilo Divina at Civil Law Secretary Attorney Arthur Capili. Inamin ni na Divina at Capili na incorporator nga sila ng fraternity na siyang may-ari ng frat library kung saan pinaniniwala ang sinagawa ang initiation rites sa nasabing si Horacio Castillo III. Ngunit binigyang din ni Divina na mula nagmaupo siya bilang dekano ng UST Faculty of Civil Law ay nag-hide siya ng leave of absence sa Aegis Juris Fraternity at hindi na anya siya nakisali sa mga aktibidad ng kanyang mga kabrad. 8 years ago, one of the first things I did when I assumed the deanship was to take a leave of absence from the fraternity. I was a member, but not a founder, as widely reported. I joined in 1986, while the fraternity was founded in 1979. From that day on, I purposely refrained from participating in any frat-related activity. Ang tinig ni Attorney Nilo Divina, dekano ng UST Faculty of Civil Law. Samantala, naghahanda na po ang pamilya ni Atio sa matinding laban po sa korte. Ayon kay Dr. Jerry Castillo, tiyuhin po ni Atio, meron siyang nakalap na impormasyon na ang magsisilbi kasing mga tagapagtanggol ng mga miyembro ho ng Aegis Juris Fraternity ay isang malaking law firm na merong mga dekampanilyang abogado. Dahil po dito naglunsad ng fund drive ang pamilya Castillo para makakalap sila ng sapat na pondo at makakuha rin ng magagaling na mga abogado. Kanya gagawin nilang lahat ng legal na paraan para mapanagot sa batas yung mga nasa likod po ng pagkamatay ni Atio at mabigyan ng hustisya ang kanyang pamangkin. Samantala nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na iimbestigahan niya ang tanggapan ng ombudsman kaugnay ng pagkakasangkot nito sa katiwalian at sa pagiging hindi patas. Ito ang buwelta ng Pangulo sa isinagawang investigasyon ng ombudsman kaugnay sa mga isang katutak na deposito sa bangko ng pamilya Duterte. Ayon sa Pangulo, handa siyang bumuo ng isang komisyon na mag-iimbestiga sa ombudsman at sa mga opisyal at tauhan ng ahensya. Partikular na kwestiyon ni Duterte ang pagkiling ng tanggapan ng ombudsman. Sa mga kalyado ng Partido Liberal, tinukoy ni Duterte ang mga sangkot sa manumalyang disbursement Acceleration Program o DAP ng nakalipas na administrasyon. Alas 7:20 oras sa buong Pilipinas, banta ni Pangulong Duterte na paimbestigahan ang katiwalian sa ombudsman may tuturing na harassment, sabi ni Senator Antonio Trillanes IV. Nympha Rabelo, Nympha. Ni Senator Antonio Trillanes na harassment ang banta ni Pangulong Duterte na paiimbestigahan ang di umano ay corruption sa Office of the Ombudsman. Tinatakot umano ng Pangulo ang Ombudsman dahil iniimbestigahan na ang di umanitagong yaman ng Pangulo at ng pamilya nito. Git ni Trillanes kay Pangulong Duterte, huwag nang magpaligoy-ligoy pa at pumirma na lamang ng waiver sa bank secrecy para mapatunayan na hindi siya korap. Una nang inihiyag ni Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na iniimbestigahan na nila ang bank accounts ng Pangulo batay sa plunder case na isinampa ni Senator Antonio Trillanes. Di umano halos katulad ng mga bank documents na isinumite ni Trillanes ang nakuha nilang mga dokumento buhat sa Anti-Money Laundering Council. Ang inyong kapuso, Nympha Ravelo. Nag-uulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Sa iba pang mga balita naman, mga kapuso, maraming tinanggi ni Anti-Money Laundering Council o AMLAC na binigyan nila ng mga dokumento at impormasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng
Ano ba ito? Kaugnay ng investigasyon sa mga bilyong piso mga bank account ni Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Saan nakuha ng ano yun? Na kuryente. Saan nakuha ng ombudsman yun? Uh-huh. Kinumpirma ng AMLAC na nakatanggap sila ng liham mula sa overall Deputy Ombudsman noong ika-6 na Setyembre na humihiling ng investigasyon sa mga bank account. Pero ang attachment umano sa reklamo ay naglalaman ng mga mali at tinatawag na misleading na halaga ng pera. Muling binigyan din ng AMLAC na hindi sila ang pinanggalingan, kundi sila saan galing yun. Na mga dokumento at impormasyon na inilagay ni Senator Antonio Trillanes IV sa reklamo nito laban sa Pangulo. Hindi rin naman nagbigay ng ang AMLAC ng anumang ulat sa Ombudsman tungkol po sa anumang investigasyon sa mga nabanggit na account. Hindi pa umano pinag-aaralan ng AMLAC ang request ng Overall Deputy Ombudsman. Nauna rito, sinabi ni Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang na hawak na nila ang ilang bank document mula sa AMLAC. Ay hindi tinatanggi nga ng AMLAC Na nakakita rin naman ng sapat na basihan para maglunsad na sariling investigasyon sa reklamo ni Trillanes. Base umano sa mga dokumento mula sa AMLAC si Pangulong Duterte at kanyang mga anak na sina Davao City Mayor Sara, Vice Mayor Paulo at si Baste. Ay may daang-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon sa ilang bangko mula sa taong 2006 at hanggang taong 2016. Hawak na rin umano ng Ombudsman yung mga bank transaction record na mga account sa ilalim po ng common law wife ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 7:23 ang oras. Alas 7:29 na po ang oras sa buong Pilipinas. Nagbanta si Senator Antonio Trillanes IV na tatrabahuhin niya ang pagpapatalsik kay Senator Aquilino Pimentel III bilang Senate President. Yan ay kung hindi anya patatalsikin ni Pimentel si Senator Richard Gordon bilang Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Trillanes, hindi nararapat na pamunuan ni Gordon ang Blue Ribbon Committee dahil dapat ay patas ang naturang komite at hindi nag-aabogado sa iilan. Pagka hindi nila tinanggal yan, talagang I will work hard para matanggal din si Coco Pimentel, si Senator Coco Pimentel, para matanggal si Senator Gordon. Wala na bang mas maayos dyan? Kasi Blue Ribbon Committee, kailangan ito talagang objective siya, no? Talagang wala siyang kinakatakutan. Kailangan, investigador yung mindset niya, hindi defense lawyer. Grabe. Expertise pa rin ni Senator Sani yung pagpapatalsik. Tama, ano? Di ba pare? Expertise ba? Hindi nga nakapagpatalsik. Ganun ba? Yung mga plat-plat. Yan, Yung mga ganon. Yun ang mga ano doon. Expertise. Ang tinig ni Senator Antonio Trillanes IV. Matatanda ang tinawag noon ni Trillanes ang Blue Ribbon Committee bilang Komite de Absuelto dahil sa pagtatanggol mo ni Gordon sa magbayaw na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Attorney Manasseh Carpio sa pagdirig kaugnay ng shabu smuggling sa Bureau of Customs. Sinabi ni Trillanes na may kapalit na pabor kay Pangulong Duterte ang ginawa ni Gordon ang ipagtanggol ang magbayaw. Kabilangan niya dito ang pagtatalaga ni Duterte sa anya itauhan ni Gordon na si Attorney Wilma Esma bilang chairperson at administrador ng Subic Bay Metropolitan Authority. Aminado naman si Gordon na inirekomenda nga niya kay Duterte na italaga si Esma sa SBMA. Talaga namang qualified yung tao. Bakit pati yun iladamay? He acts like somebody na who keeps on lying and lying and lying in the thought that yung kanyang pagsisinungaling magiging truth by saying it so many times. Kasabay nito, ipinagtanggol ni Gordon si Pimentel sa pagiging patas anya sa lahat ng miyembro ng Senado, mapa-administrasyon man o oposisyon. Coco is doing a good job. Coco is trying to be fair to everybody. Ang tinig ni Senator Richard Gordon. Samantala, sinampana ng patong-patong na kaso ni Senator Panfilo Lacson, si dating Bureau of Customs Commissioner Nick Feldon. Kabilang sa mga inihayang reklamo ni Lacson ay katiwalian, economic sabotage at paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Sinabi ni Lacson na ang mga kaso ay may kinalaman sa mga anomalyang pagpapalabas po ni Feldon ng puslit na bigas na nasabat sa lungsod po ng Cagayan de Oro noong nakalipas na buwan ng Marso. Dahil po dito nawalan naman ng 34 bilyong pisong kita ang pamahalaan. Yung vileness at saka yung hypocrisy ni Feldon na nagmamalinis, hindi niya pwedeng i-claim dito na
maaring nawaglit niya, kaya napirmahan niya yung release. Dahil kinabukasan mismo, after in-order niya yung release o pinayagan niya ma-release, nag-testify siya sa Senado. Tinigboya ni Senador Panfilo Lacson. Hinama naman ni Faeldon si Lacson na magbitiw sa pwesto sa oras na mabasura ang kaso laban po sa kanya. Anya, sinasayang lamang ng senador ang kapanambayan sa pagsusulong buo umano ng kanyang mga personal na interes. Alas 7:32 ang oras sa buong Pilipinas, handa nang makipagbeso-beso si Pangulong Rodrigo Duterte sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, maghihinay-hinay na siya sa mga banat laban sa Amerika para bigyang daan ng pakikipagkaibigan. Iyan ang laman ng talumpati ni Duterte sa ika-116 na anibersaryo ng laban sa pagitan ng mga Pilipino at sundalong Amerikano sa Balangiga, Eastern Samar. Sinabi pa ni Duterte na inabisuhan na niya ang Department of Foreign Affairs na may negosasyon na para maibalik sa bansa ang kampana ng Balangiga Church. Kung dati ay panayang banat ni Duterte sa administrasyon ni Barack Obama, ngayon ay bumawi naman ang Pangulo dahil sa pagtulong anya ng Estados Unidos sa kampanya laban sa terorismo. I was under-advised by the Department of Foreign Affairs that I would just temper my language and avoid magmura. Kasi which I am prone to do if I get emotional. But I believe also that a lot of water has passed under the bridge. And America today, well, of course, the liberation came, but were it not also for the fact that they were present here, and that is where the Japanese came, there's so many factors involved. But I'd rather be friendly to them. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. O dapat friendly siya, baka tulungan si Trillanes na patalsikin siya. Mahirap na yung ganun, mga kapuso, no? Balak po ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na makakumpronta ang mga maestrado ng kataas-taasang hukuman na sinasabing tetestigo laban po sa kanya kaugnay po ng inihaing reklamong impeachment. Sa 3 pahinang manifestasyon na inihain po ng kampo ni Sereno sa House Committee on Justice, pinaalala po nila na batay po sa rules of impeachment ng Kamara, kailangan dumalo sa pagdinig ang mga saksi. Sinabi ng kampo ng punong maestrado na batay po sa Section 6 ng House Rules on Impeachment, mayroong kapangyarihan ng komite na pataluhin sa pagdinig yung mga saksi sa reklamong impeachment. Sa ganung paraan ay magkakaroon niya ng cross-examination sa mga saksi ang depensa at maaari rin magtanong ang mismong naghain ng impeachment complaint na si Attorney Larry Gadon. Super Radio. Alas 7:35 ang oras sa buong Pilipinas. Ginugunita ngayong araw na ito ang unang anibersaryo ng pagpanaw ni Senator Miriam Defensor Santiago. 1 taon na ang nakalilipas ng binawian ng buhay sa Santiago matapos ang pakikipaglaban sa sakit na kanser sa baga. Bagamat terminong nagsilbi o 3 terminong nagsilbi sa Senado si Santiago at minsan siyang tinaguriang Iron Lady of Asia. Kasabay nito, plano ng Senado na bigyan si Santiago ng posthumous award na Quezon Service Cross na siyang pinakamataas na civilian award. Bago maging senador si Santiago, nagsilbi siyang hukom sa isang korte, Commissioner ng Bureau of Immigration at kalihim ng Department of Agrarian Reform. Si Senador Santiago rin ang kauna-unahang Asian at Pilipino na nahalal bilang hukom ng International Criminal Court o ICC noong taong 2013. 3 malalaking sindikato mano ang nasa likod ng operasyon ng ilegal na droga sa Pilipinas. Ayon po kay Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Director General Aaron Aquino, mula ang mga sindikato sa Taiwan, Hong Kong, Macau at mainland China. Ito ay ang Bamboo Triad, 14K Group at Sun Yi-on. For example, yung Bamboo Gang, these are Taiwan-based. Yung 14K is Macau and Hong Kong-based. At yung isa pang grupo na so yung tatlo yan most powerful drug syndicates. Yung isa yung Sun Yi-on. That is Beijing-based. So itong tatlong na ito ang talagang the most powerful Chinese drug syndicates nag-ooperate sa ating country. So most of them are Chinese nationals. Wala pang datos ang PIDEA kung gaano karami ang drug shipment ng bawat sindikato, pero kapag pinagsama-sama, aabot naman ito sa 1 hanggang 3 tonelada ng shabu na kadalasang ibinabagsak na o sa gitna ng karagatan. Sa high seas, wherein doon ibabagsak yung mga droga, and then either
lalambatin lang yon, inenet or i-dive in para ma-recover and then isasakay ito sa mas maliit na mga bangka. Open kasi yung ating coastal lines. Tinig po yan ni Philippine Drug Enforcement Agency PIDEA Director General Aaron Aquino. Alas 7:37, samantala binigyang din naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ang gobyerno ng China ang nasa likod ng paglaganap ng ilegal na droga sa Pilipinas. Muling inulit ng Pangulo na ang Bamboo Triad na nakabase sa Taiwan at Hong Kong ang ilegal na nagpupuslit ng droga sa Pilipinas. Partikular niyang sangkot sa kalakalan ng droga sa Pilipinas sa mga Chinese drug syndicate, kasabwat ang mga Pilipinong miyembro ng sindikato ng droga. China government has nothing to do with it. The Chinese people have nothing to do with it. It's the gangsters of the Philippines and China combined together. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maring pinabulaan na naman ng leader ng Bamboo Union na sangkot po ang kanilang grupo sa pagpupuslit ng ilegal na droga sa Pilipinas. Sa ipinatawag na pulong palitaan sa Taipei, Taiwan ni Chan Anlo na siyang big boss ng Bamboo Union Gang, sinabi niya na walang katotohanan ang bintang ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanilang grupo ang nagsusupply ng shabu sa Pilipinas. Igidid pa ni Chan na hindi nasasangkot sa kalakaran ng droga ang mga miyembro ng Bamboo Gang dahil bawal ito sa patakaran ng kanilang grupo. Kalokohan rin anya ang pinagsasabi ni Duterte dahil hindi naman kasama ang Taiwan sa mga International Narcotics Transshipment Point. Sa gitna po dito'y sumagot naman ang Malacanang at sinigundahan ang aligasyon ni Pangulong Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, merong mga pinagkakatiwalang informante sa international community o pandaigdigang komunidad si Pangulong Duterte kaugnay ng pagkakasangkot ng Bamboo Gang sa kalakaran ng ilegal na droga sa Pilipinas. Samantala, ito pa ang saksihan lumutang kaugnay ng pagpatay ng mga pulis sa binatilyong si Kian de los Santos sa lungsod ng Caloocan noong nakalipas na buwan ng Agosto. Humarap sa preliminary investigation o pao ng investigasyon ng Department of Justice ang 7 saksi na lahat ay kapitbahay ni Kian. Kapwa nagsumite ng sinumpang salaysay ang 7 testigo at dinitalyo nila kung paano napatay si Kian sa isinagawang anti-drug operation sa Barrio Libis, Baisa noong 16 ng Agosto. Kabilang sa mga sinampahan ng kaso ay sina Chief Inspector Amor Cerillo, PO3 Arnel Juarez at PO1 Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz. Batay sa salaysay ng mga testigo na saksihan nila ng bitbitin si Kian ng 2 pulis at isang lalaki na pinaniniwala ang asset ng mga otoridad at dinilang binatilyo malapit sa Tulyahan River. Narinig daw nilang umiiyak si Kian at matapos ito'y umalingawaw na ang putok ng baril. Isa pang testigo nagsabing nakarinig siya ng 5 putok ng baril. Habang ang ilang saksi ang nagpatunay na nasa kustodiya na ng mga pulis si Kian at hindi ito nanlaban. Taliwa sa kwento ng mga pulis, lumantad din ang isang saksi at sinabi niyang nakunan niya ng litrato ang bangkay ni Kian at walang anumang hawak na baril ang binatilyo. Sinampahan ng kasong pagpatay ang 7 pulis Maynila kaugnay ng pagkamatay ng 2 hininalang adik noong ika-20 ng Enero at ika-18 ng Mayo. Ang kaso'y nagugat sa pagkakapatay ng mga pulis kay John Jesriel David noong Enero at kay Justin Lopez noong pong Mayo. Partikular na naghain na reklamo ang mga magulang ni David at Lopez sa tulong na rin ng National Union of People's Lawyers o NUPL. Bukod po sa kasong murder, kinasuhan rin ng mga pulis yung pagiging mga magsasaka o pagtatanim ng ebidensya laban po sa mga suspect. Kabilang sa kinasuhan ay sina Chief Inspector Leandro Gutierrez, PO3 Joel Palayo, PO3 Ponciano Barnedo at PO1 Edgardo Lacson kaugnay sa pagkakapatay kay David. Habang kinasuhan naman si Senior Inspector Jojo Salanggit, PO3 Jerry Henyalope at may 3 iba pa dito po sa pagkakapatay kay Lopez. Samantala mga kapuso, Metro Manila at Cebu, bat-bat pa rin ng mga tiwaling pulis. Ayon po kay Pangulong Duterte, alamin natin ang balita niya mula kay Tuesday New. Tuesday, pasok. Super Radio. Tuesday New. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon, marami pa ring pulis na pasaway o tiwali. Pangunahin na niya rito ay sa Cebu City at dito sa Metro Manila. Aminado ang Pangulo na sa kabila ng mariin niyang pagtutol sa korupsyon, may mga pulis pa ring patuloy ang pagkapit sa katiwalian. Ipinaalala ng Pangulo na hindi na dapat pang pumapasok sa maling gawain o iligal na aktibidad ang mga pulis dahil itinaas na niya ang sweldo ng mga ito.
Tinayak naman ng Pangulo na walang paglalagyan sa kanyang administrasyon ang sinumang pulis na maaaktuhan o mapatutunayang sangkot sa alinpamang uri ng katiwalian. Sa kabila nito, naghayag naman ng paghanga ang Pangulo sa isang pulis sa Caloocan na nagpakita ng pagtitimpi at maximum tolerance laban sa isang lalaking nag-amok. Sa katauhan ito ni Police Officer Juan Ronald Anicete na ayon sa Pangulo ay gusto niyang maimbitahan sa Malacanang. Si Anicete ay nakita sa CCTV sa Barangay 146 Caloocan City na nagpapakalma at nagpapasuko ng nag-aamok na lalaki na may dalang patalim kahit pa sa aktong tinatangka na siyang undayan ng saksak nito. Nang natumba si Anicete at hindi na nakaiwas sa unday ng saksak ng suspect dahilan ng kanyang pagkasugat ay saka lamang nito pinaputukan ang lalaki. Ang inyong kapuso, Tuesday sa Avenue, nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mandala mga kapuso, grupong Karapatan patuloy na nakapagtatala ng mga insidente na matinding pagpapahirap o torture sa mga sumasailalim po sa interogasyon. Alamin natin ang balitang yan mula kay Alan Gatosalan. Iginihit ng grupong Karapatan na patuloy pa rin ang pagsasagawa ng torture ng mga otoridad bilang bahagi ng interogasyon. Ayon kay Karapatan Secretary General Tina Palabay, hanggang noong August 31 nitong taon lamang ay aabot na sa 68 ang bilang ng naitatala nilang insidente ng torture. Ito ay sa kabila na meron ng Anti-Torture Act of 2009 na instrumento sana upang mapigilan ng ganitong mga insidente. Ilan daw sa mga insidente na naitala ng Karapatan ay ang pag-torture kina Eddie Cruz at Ferdinand Castillo. Si Cruz ay pinahirapan daw ng ilang oras matapos na maaresto at hindi pinayagan na makausap ang kanyang abogado, habang sinaktan daw si Castillo ng mga umaresto sa kanila na tinalian ng kamay, piniringan ng mga mata at sinakal din habang sumasailalim sa interogasyon. Kasunod nito, iginit ng Karapatan na dapat na masiyasat ang ganitong mga gawain lalo pat tumitindi ang impunity ng mga sundalo at pulis na nasa likod ng pagsasagawa ng torture. Ang inyong kapusalang gatos ng GMA, nagulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikinigan, walang pinoprotektahan. Super Balita sa Umaga Nationwide! Oras natin, alas 7:44 na po ang oras. Radio Flash Report! Alas 7:49 po mga kapuso, merong nagmamadaling report si Alan Gatos. Ito na naman. Regular na natin to, portion. Regular portion. Yan ang ating pong Double B, Bantay, Bagon. Alan Gatos, anong nangyari sa Bantay, Bagon? Dalawang beses lang naman na nagkaroon ng aberya ang mga tren ng MRT. Isa kaninang alas 6:28 ng umaga, dyan mismo sa GMA Kamuning. Paborito to. GMA Kamuning southbound. Kinailangan na magbaba ng pasahero dahil sa technical problem at nasundan naman ito. Alas 7:34 ng umaga, dyan naman sa may bahagi ng Shaw Boulevard southbound. Ang dahilan pa rin ng pagpababa ng mga pasahero ay dahil sa parehas na dahilan, technical problem. Ayun, generic na dahilan. Oo, generic na dahilan. Problem. Dyan sa bahagi ng MRT, technical problem. Tumagal ba? Sandali lang naman, pero kinailangan na tanggalin yung mga tren at dalhin sa MRT depot para tignan ng mekaniko. Katayin. Para tignan ng mekaniko at baka kailangan dalhin sa talyer. Kasi dahil sa malaki ang problema na kinakaharap ng MRT, mga tren ng MRT. Maya-maya pa naman alas 9, magkakaroon ng groundbreaking para sa common station. Pagkatapos nito, mamaya alas 9 na yun. Oo, dito sa sa pagitan ng SM at saka Trinoma. Ayun, natapos na rin yung banggaan nila sa korte tungkol dyan, Oo, at sa wakas ay matutuloy na yung groundbreaking para sa pagtatayo ng common station ng LRT, MRT3 at MRT7 dyan sa may bahagi ng EDSA North Avenue sa lungsod ng Quezon. Anyo kapusoan ang gatos ng GMA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio Flash Report!
Alas 7:52, pagsasailalim ng mga truck sa Motor Vehicle Inspection System sinusulong kaugnay sa planong phase-out ng mga lumang truck. Carlo Mateo, Kaloy. Isinusulong ng mga samahan ng truck owners at operators ang pagdaan ng mga truck sa tinatawag na Motor Vehicle Inspection System o MVIS bilang bahagi ng phase-out ng mga dispalinghadong mga truck sa lansangan. Nilinaw ni Mary Zapata, Pangulo ng Aduana Business Club at miyembro ng tinatag na Technical Working Group na upang makatulong sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko lalong-lalo na sa Metro Manila at mapamuti ang industriya ng truckers. Pabor sila sa konsepto ng truck phase-out, subalit hindi batay sa 15 taong edad ng truck. Subalit dapat ito ay scientifico at ibatay sa tinatawag na roadworthiness. Paliwanag ni Zapata na kahit na brand new ang isang truck, kung hindi tama at maayos ang pagme-maintain at hindi regular ang pagsasaayos ng mga truck, ay hindi malayong lumagabak ito, bumagsak ito sa issue ng roadworthiness kung idadaan ito sa tinatawag na Motor Vehicle Inspection System o MVIS ng Land Transportation Office o ng LTFRB. Ang MVIS ay isang sistemang ginagamit sa ibang bansa upang matukoy kung maaari pang payagang tumakbo sa lansangan ang isang truck o hindi. Sa kasalukuyan ay wala pang makina na pang MVIS. Yun. Ang Department of Transportation. Kaya't kukunti yan eh. Kaloy, kukunti yan eh. Di ba? Wala, as in, wala palang ganito ang Department of Transportation. Ano yun nandito sa ano sa dito sa ano sa main office? Yung smoke belching. Smoke belch. Hindi, meron diyan eh. Meron diyan parang building patas papasok mo yung sasakyan mo. Oo, dapat merong gano'n. Pagkatapos sa bisyo ng mga nag-inspection diyan, buksan nyo nga po yung yung ilaw, yung headlight. Yung likod na ilaw, yung brake light, mga ganon. Hindi pa meron silang mga gadget doon. Hindi pa ngayon, mano-mano yung pinapansin mo, Kuyang Beno. Ang dapat, pagka isinalang mo doon, para bagang isinasalang sa operating room. Yung may... Nilalagyan ng gadget, yung buong sasakyan. Parang may diagnostic, ano tawag doon? Oo, may diagnostic mechanism. Yun, yan, para sasabihin mismo ng computer kung 50-50 na ang buhay ng iyong truck. Ganyan. Computer ba nagsasabi o yung tao? Computer ang magsasabi, hindi tao. Kasi kapag tao magsasabi, madaling ayusin. Yun nga. Marami nang nawala sa LTO, marami nang, di ba, usually yan, dapat isinasailalim ka sa pagsubok no? Yung driving test. Driving test ka. Tapos may kasama kang, tawag doon, training officer or whatever. Oo, yung instructor. Instructor, di ba? Sa Amerika, ganun ang ginagawa Yung pero ito wala na. Wala na dito eh. Yung order type jeep kaya nandun pa rin? Ayun, inabot mo ba yun? Kinita doon. Malaki kinita. Malaki na yung marami nang natulungan yun. Inabot mo ba yung Kaloy? Inabot mo nung bago kang nag-a-apply? Ay, inabot ko pa yun. Yung paikot-ikutin ka. Mga ilang ikot na lang. 2 ikot lang naman yata yun. Ito pa Seron Jeep ba yan? Hindi, yung yung owner type. Owner type Jeep yung stainless. Oo. Stainless. Hindi ko na inabutan yun. Inabutan ko, sedan. Sedan na, Sedan na yung inabot mo, Ito pa rin ganitong uri ng mekanismo ginagamit sa ibang bansa para talagang makikita kung kahit na luma yung iyong truck, kung talagang well-maintained, ay sasabihin ng system o ng computer na ito ay roadworthy pa at pwede pang umarangkada. Pero kapag hindi, maski daw bago, kung hindi talaga na-maintain ng maayos, hindi dumadaan sa mga palagian at regular na inspeksyon at kukumpuni, ay pwedeng bumagsak kabilang sa mga tumalo, kabilang sa mga tumalo sa ginagawang pulong ng Technical Working Group ay ang mga kinatawan ng Confederation of Truck Association of the Philippines o CITAP, ang mga opisyal ng LTFRB, si LTO Chief Edgar Galvante, MMDA Assistant o ASEC Team Orbos at ilang pang mga opisyal ng Department of Transportation and Communication. Ito ay may kinalaman pa rin
sa plano at pagpupursigi ng LTFRB at ng Department of Transportation and Communication na ituloy ang phase out ng mga luma o yung mga 15 years old pataas na mga truck sa kabila ng hindi idadaan sa tinatawag na Motor Vehicle Inspection System. Ang inyong kapuso, Carlo Mate ng GMA Super Radio DCWB. Walang kikiligan, walang kaprotektahan. Alas 7:57 na ang oras sa buong Pilipinas. Nagbitiw na sa pwesto ang acting chief ng U.S. Drug Enforcement Agency o DEA na si Jack Rosenberg. Ayon kay Catherine Puff, tagapagsalita ng US DEA, epektibo sa 1 ng Oktubre ang pagbaba sa posisyon ni Rosenberg. Si Rosenberg ay kilalang malapit na kaibigan ng sinibak na dating direktor ng Federal Bureau of Investigation na FBI na si James Comey. Si Rosenberg ay mayroong tinatawag na holdover capacity noong nakalipas sa administrasyon ni Barack Obama. Napaulat na nagbitiw sa pwesto si Rosenberg dahil hindi niya matiis habang naisipatupad na patakaran ni US President Donald Trump na tila naghihikayat ng police brutality sa mga drug suspect. Matapos ito ay nagpadala ng internal email sa DEA si Rosenberg at mariin niyang binatikos ang patakaran ni Trump at hindi raw dapat palagpasin ang anumang police brutality. Nakasad pa sa email ni Rosenberg na obligasyon ng mga tauhan ng DEA na magsalita kung sa tingin nila ay mayroong mga maling patakaran na ipinatutupad. Sumuko na sa mga otoridad ang polis. Maynila na nakipagbarilan naman sa kapwa niya polis dahil po sa toothpick. Diyos ko naman toothpick. Kusang sumuko po sa tanggapan po ng Manila Police District si PO2 Paul John de la Fuente na nakatalaga sa Station 1. Toothpick pare. Isa lang ba ang toothpick na? Nagkagawin ba sa isa? Hindi, actually yung police. Oo. Rumisponde lang sa isang tao na ginulpe nung ito si de la Fuente dahil sa toothpick. Sa toothpick. Ayun. Okay. Nakatalaga po ito sa Station 1 ng MPD matapos siyang magtago nang ito'y makipagbarilan kay SPO2 Romel Bautista ng Caloocan Police. Matatandaan no, ika-17 na Setyembre, ginombag nitong si De La Fuente ang tsuper ng jeep na si Danny Santa Maria dahil nabastusan umano ang pulis nang kunin po ng tsuper ang toothpick na doon po sa isang karinderya sa Caloocan. Isa lang ho yata ang lalagyan ng toothpick po doon. Dahil po dito ay nagsumbong si Santa Maria kay Bautista at nang lalapitan na niya si De La Fuente, bigla po itong nagpaputok po ng baril na ikinasugat po nitong si Bautista. Sa ngayon, naharap na po sa kasong frustrated murder at attempted murder itong si De La Fuente. Alas 7:59 na, hindi umano kusang nagbitiw si Rodolfo Salalima bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, pinagbitiw umano niya sa pwesto si Salalima. Anya marami na kasing nagrereklamo tungkol sa pagkiling ni Salalima sa Globe Telecoms. Si Salalima ay dating Senior Vice President for Corporate and Regulatory Affairs ng Globe. Bago siya na italaga bilang kalihim, sinabi pa ni Duterte na hindi rin umano inaksyonan ni Salalima ang plano ng administrasyon na payagan ng mga dayuhang kumpanya ng telekomunikasyon na makapasok sa bansa. Hindi rin naman nagustuhan ng Pangulo ang pagpuri ni Salalima sa Globe sa isa nitong talumpati. Taon na rito naglabas ng ulat ang pahayagang Philippine Daily Inquirer kung saan sinabi ni umano ni Salalima sa mga empleyado ng DICT na katiwalian at pakikialam sa kanyang trabaho ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Samantala po ang Embahada ng Pilipinas sa Ottawa, Canada, nagbabala laban sa online job recruitment. Divine Reyes, Divine. Pinag-iingat ang Embahada ng Pilipinas sa Ottawa ang lahat ng mga Pilipino sa posibilidad na mga biktima ng scam sa pag-aalok ng trabaho sa Canada sa pamamagitan ng online o internet. Sabi sa Ottawa Embassy, tinukoy nito ang lumulobong insidente ng questionable online recruitment ng mga Pinoy para makapagtrabaho sa Canada na sa huli ay natutukoy na panloloko lang. Kasabay nito nagbigay ng tips sa embahada para maiwasan ng mga Pilipinong mabiktima ng online job recruitment scam, tulad ng hindi agad paniniwala sa matatanggap na email mula sa hindi naman inaplayang kumpanya at nag-aalok sa iyo ng posisyon dahil nababagay umano sa iyong kwalifikasyon. Red flag din naman ang matatawag kung ang alok ay mataas na sweldo kahit wala kang karanasan sa trabaho. Magduda na rin umano kung kakailanganin mo magbayad ng working visa sa pamamagitan ng kumpanyang nagre-recruit sa iyo, lalo na kung pinagdedeposito ka ng administrative fees at wala namang binabanggit patungkol sa labor market impact. At sa pinakasimpleng paraan umano,
para matukoy na tinatarget ka na ng recruitment scam ay kung makikita sa email na mali ang postal code at area code ng telephone number at marami ring mali sa grammar at spelling sa liham. Ang inyong kapuso Divine Reyes nag-uulat sa Super Balita sa Umaga Nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Kinumpirma naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na inalok niya ng ibang pwesto sa gobyerno. Ito pong si Martin Dino. Ayon po sa Pangulo, walang naging pagkakamali si Dino sa Subic Bay Metropolitan Authority SBMA. Ganun din si SBMA Chairperson Administrator Wilma Esma. Sa ngalan anya ng pampublikong interes ay pinag-isa na niya ang posisyon ng chairman at administrador ng SBMA. Si Dino naman ay dating chairman ng SBMA habang administrador naman itong si Esma. Ayon po sa Pangulo, inalok niya si Dino ng posisyon na undersecretary bagamat hindi na niya tinukoy kung saang ahensya. Pero bago po nito, sinabi ni Dino na tinanggap na niya ang posisyon bilang DILG Undersecretary for Barangay Affairs. Samantala, huwag kayong mag-deliver ng mga gamit at anumang package kung hindi kasama ang pasahero. Yan po ang direktiba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa transport network companies na Uber at Grab. Matapos mapaulat na ginagamit ng mga tulak ng droga ang serbisyo ng dalawang kumpanya para magsilbing drug courier. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delcra, hindi naman sakop ng prangkisa ng Uber at Grab ang pagde-deliver ng mga package. Binigyang din ni Delcra na batay sa Certificate of Public Convenience o CPC ng Uber at Grab, ang tanging serbisyo nila ay ang paghatid at pagsundo ng mga pasero at hindi ang pagde-deliver ng mga gamit o anumang bagay. Alas 8:04. School-based feeding program pinag-uusay ayon sa Department of Education. Rod Vega. Rod. Payag ng Department of Education o DepEd, mas lalo pa nila ngayong pinag-uhusay at pinagbubuti ang programa ukol sa mga school-based feeding program. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, planong lang paramihin pa ang bilang ng mga target beneficiaries ng feeding program ng Kagawaran. Nitong 2016, aabot sa 1,800,844 na mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 6 ang nakidabang sa feeding program ng gobyerno. Para naman mas marami pang makinabang dito, naglaan ng pondo ang DepEd para sa nasabing proyekto at nakapasok ito sa 5.3 billion pesos budget ng Kagawaran. Aminado ang Kagawaran ng Edukasyon na apektado ang pag-aaral ng mga bata kung sila ay malnourished o walang masustansyang pagkain at minsan ay nagiging dahilan para naman sila ay umabsent o di kaya ay mag-drop sa kanilang klase. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA nag-uulat para Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Alas 8:05. Live mula sa Marawi po ito, may yung clearing operation sa main battle area. Pahirapan pa rin, sabi ng militar. Benji Lumanag para Benji, kumusta ka na? Nagpapatuloy ang clearing operation sa militar at pulis sa mga kusaling napawi na nila sa kamay ng Maute dito sa loob ng main battle area. Sinabi ni Colonel Romeo Browner, Deputy Commander ng Joint Task Group Ranao, ng bahagi na rin ito ng paghahanda upang makakuha ng ang mga nagkalat na pampasabog na iniwan naman ng Maute. Pagkamat mahirap, sinisikap niya ng mga ordnance o nitong explosive production ang militar at iba pang bomb expert na malinis ang mga lugar na ginawang command and control ng Maute. Mahalagaan niya na mapasabog din nila mga bomba, hindi lamang yung nakapinsala sa mga nagsasagawa ng rehabilitasyon dito sa lungsod ng Marawi. Namin din ni Browner, napakaraming gusali na yung tinututukan na nagpapatuloy itong clearing operations team sa loob nito mismong main battle area. Sa kasalukuyan ay patuloy na pag-ikot nitong ilan sa mga dapat magbabagsak na airstrike, pero ito'y naghihintay lamang doon naman sa command na manggagaling sa baba. Kanina pa malakas ang putukan sa magkabilang panig ng Maute, pati na rin nitong pwersa ng pamahalaan. Live mula sa Marawi, ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa Umaga, nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Diba?
balita ka dyan? Para malungkot ka. Hindi ako malungkot. Ang malungkot si paring Benji Alejandro. Ang malungkot si Arnold Clavio. Yan, mga malulungkot yan ngayon. Dahil Panahon nila yan, ano? yung kanilang idol, sa makabilang buhay na si Hugh Hefner. Hugh Hefner. Naka-half mask sila pareho ngayon. Oh? Si Benji at saka si Arnold. Ano naka-half mask? Yung kanilang... Naka-half mask yung kanilang damdamin. Damdamin, oh. Sakit eh. Medyo... Sino ba yan si Hugh Hefner? Hugh Hefner. Para sa kalaman ng ating mga taga-subaybay. Si Hugh Hefner ang siyang founder ng Playboy Magazine. Ano ba yung Playboy Magazine? Playboy Magazine, ito yung ano, di ba naman Playboy Magazine? Naman, syempre, kaya nga nagtatanong eh. Tatanong ba ako kung alam ko? Benji, paki-explain mo nga kung ano yung Playboy Magazine, pare. Playboy Magazine. Yan ba yung... yan si Hugh Hefner, nakikita nyo. Sino to mga to? Ang gaganda ng mga chicks na... Akala ko mga apo. Ha? Hindi niya apo yan. Yan ay kanyang mga... Uy, ba't ganyan? Housemate. Sa edad na 71 taong gulang, pumanaw na po si Hugh Hefner na siyang founder at editor-in-chief ng Playboy Magazine. Batay sa inilabas na kalatas ng Playboy Magazine, pumanaw si Hefner dulot po ng natural causes sa kanyang tahanan. Taong 1953 na itatag ni Hefner ang Playboy Magazine at kanyang inilathala yung mga hubad. Hubad na mga litrato ng mga babae kabilang na po si Marilyn Monroe. Hubad lang yan, ha? Hubad, Hubad lang. Hubad na mga larawan. Sino mo sabi kanina, ano yan? Soft porn lang naman yan. Sabi, ano ba ibig sabihin ng soft porn? Malay ko ba, tatanong natin kay Ellie Saludar, nag-text dito. Tanong natin kay Ellie. Ano daw itsura ng Playboy Magazine na yan? Gusto mo ipalo ko sa iyo yung Playboy? Hindi mo alam ang Playboy Magazine. Ang Playboy ba, paring Ellie, alam mo? Ano ba Playboy, pare? Siguro alam mo naman yung Playboy. Sa pa yan, naka-half mask ngayon yan sila, paring Ellie. At noong Great Depression, at ikalawang digmaang pandaigdig, ang Playboy Magazine ay nagsilbing tinatag na forbidden fruit. Oh! Yes, sa mga binatilyo habang nagsilbi naman itong Biblia. Parang apple pala yan. Biblia para sa mga sundalo na nangungulila sa kanilang mga nobya o asawa. Aba. Imaginein mo na lang, pare, kung anong Playboy Magazine nung araw, ha? Kung pwede mo yung ipa-hardbound, gagawin mo yan para tumibay. At sa loob po na isang taon... Wala pang internet, no? Wala pa. Ngayon, ano na eh. Nandyan na eh. Mga porn sites ngayon, nasa internet na eh. At sa loob po na isang taon ay umabot sa 200,000 ang magazine circulation at sa loob po ng 5 taon, umakyat na po sa 1 milyon ang mga subscriber ng Playboy Magazine. Sa loob po ng ilang dekada, ipinustura po ni Hefner ang mga tinatawag na flamboyant lifestyle. At parang may harem ito, pare. Ganon. Sa kanya, sa LA, no? May harem ito, pare. Andun yung mga, may mga kwarto ron, andun yung kanya mga chick. Sa loob po na ilang dekada, pinustura po ni Hefner ang tinatawag na flamboyant lifestyle at kadalasan siyang nakikitang may subong pipa. Ayan. Ayun. Mahilig sumubo po ito, ha? Ng pipa. Ayun, kabataan nyo, nakikita. Ay, dito na may edad. Ito yung nakasuot ng silk pajama at nakapaligid po sa kanya ang mga Playboy model at mga celebrity sa mga party. Ayan. At batay po sa kwento ni Hefner, nakipagtalik siya sa mahigit 1,000 babae. Grabe, ha? Kaya umabot ng 91 years old yan, pare. Ayun ang kanyang... Malamang, yun ang sikreto niya. Kaya tinasabi ko na rin na baka umabot ng 92 si Benji Alejandro. Dahil itong si Benji Alejandro ito po si Hefner 1,000 na mga babae po ang kanyang nakatalik. Karamihan sa mga ito ay mga modelo sa kanyang babasahin. Matindi, grabe, kabayanan yun, libing. Libing. Libing naman, no? Naghahanap na nga ng ticket papuntang US. Tapos pupunta si Benji Alejandro. Maglilib siya ng mga 3 araw para makilibing. Marami nakikiramay dyan. Kaya wala rin si Egan ngayon. Hindi niya kayang magprograma ngayon. Affected siya. Namatay ang kanyang idol. Si Hugh Hefner. O di, oras na. Oras na para magpatalastas tayo. Alas 8. I-11 na po ang oras. Ang
Ito ating kaibigan si Chino Trinidad. Inabot niya yan eh. Sabi niya, Nasubaybayan nila yan eh. meron pa siyang koleksyon na ewan ko, ngayon dikit-dikit na siguro yung pahina ng Playboy niya. Para kasi si Francis ng Malabon. Bakit? Ano sabi Nag-text ni Francis? dito Ano eh. sabi ni Grabe Francis? ito. Siya daw, yung Playboy magazine daw niya noong mga 1980s, pag hiniram ng kaklase niya, Pagbalik, elementary pa lang kayo nun ha? pagbalik, Pagbalik niya, dikit-dikit na yung mga pahina. ba't kaya wala tanong yung bakit nagdikit-dikit. Dikit-dikit naman yan. Ito yung may koleksyon ng Playboy magazine. Butas-butas. Lalo na nung 1980s mga kapuso. Napaka-classic sa ano yan, Si Chino? boss ko, si Chino. Oo. Classic rin yan. Nanghihiram din sa'yo? Hindi, ako nanghihiram sa kanya. Kasi may collection siya. Pag binalik mo sa kanya, dikit-dikit na yung pahina. Chino! Sabihin mo nga totoo, pare. Sabihin mo totoo. Ewan ko kung inabot ko yung panahon na yan pero lamang na lamang kayo sa panahon sa akin. Saka hindi ko ho kasi sa totoo lang, ito, hindi na ho ito katang-isip eh. Wala ho akong sa mga ganyan ng araw. Pero naman, isang hilig ko, para maiba naman tayo ngayon. Ito, marami nagtatanong sa akin, hindi daw alam na itong ating, ito side story yung ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, fan na fan pala ni Lionel Richie. Ganon? Ano kayong dalawa? Ano kayong dalawa ngayon? Sige. Ano? Lionel Richie? Lionel Richie, sige. Saan ang jukebox nyo? Paano ba? Paano ba? Lionel Richie, ano ba? Bakit Lionel Richie? Alam ko may ano ka na naman eh. Anong niyan? Hindi. Dito kasi ako ngayon, alam mo ngayon sa panahon ngayon, hindi mo na alam kung anong fake at saka genuine news. Di ba? Di ba, lately sikat na sikat si Manny Pacquiao dahil sa kaya hindi ako nag-i-Instagram, delikado pala yan. Lionel Richie, ladies and gentlemen. Alam na natin kung ano mga sinusubaybay ang account ni Manny Pacquiao. Ni Senator. Tignan nyo. Di ba, meron tayong dyan, jopak dyan. Sige. Ladies and gentlemen, Mr. Lionel Richie. Nahanap pa rin pa ni DJ May. Lionel Richie. Wait lang ha. Ano bang... Bagsak mo yung dyan. Ano ba ang title? Anong title pa? Ano gusto mo? Hello. Hello. You're looking Ito na. Saglit lang ha. Oo. Ayun, dalawa ko, laki Ang naghandaga ng bubulabog kayo. Teka, news ang sabi nung babae, hindi ako nagsimula. Siya nagsimula ng chat sa akin eh. Parang telepono lang nung araw, nung panahon ng US na, di ba? Malay ko dyan. Ano ba ito? Sige. Sige, tingnan mo kung anong bagsak niya ng isa. Alam ko yan ni Nanay Junice yan. Ano ka, Hilo? Ganon. Hello. Tawa na ako. Ano yung pinatugtog di ba? Ayan, natin ko. Hello. You can call me anytime. You can call me anytime. Patay kami. Hello ko na. Yari tayo dyan. Sapagkat may istorya tayo, nagtatawanan tayo dito eh. Pero malungkot mo ng konti ang story ito dahil tinambakan ng China, ang China Coast Guard, ang Sugo Pilipinas sa quarterfinals ng FIBA Asia Champions Cup. Kahit hindi pa naglaro sa China, parang partida pa yung ating naturalized player na si Andre Blas. Gumana kasi ang kanilang ofensiba at pinakunahan ng kanila pong isang import na si Darius Adams at si Mugedair. Siya pa lang, ilang sipat. At ulitin ko ang hirap basahin talaga ng mga pangalan nyo. Mugedair, Sire Lijuang. Yan po yung nauna dun sa China Coast Guard na yan. Sa fourth quarter ay nagtulong si Adams at si Sire Lijuang. Kaya umalagwa ang kalamangan ng China. Pagkapatid tala ng double-double performance si Isaiah Austin para sa Sugo Pilipinas, ay hindi na kinain natin kung na makapangon pa at nagtapos ang score. Final score ko, 86-70. Sa kabuuan, ay nagpaulan ng 14 na 3-pointers ng China Coast Guard at kabilang dito ang 11 tres. Mula kina Adams at si Cyril Jiang, grabe pala. Nakakarap ng China ang BC Astana ng Kazakhstan sa semifinals. Ang mga Pilipinas naman ay maaari magtapos ng kampanya sa ikalimang pwesto sakaling manalo ito kontra sa Al-Ahly Dubai. Sa boxing naman, itataya ni Jerwin Angcahas ang kanyang korona sa ito po yung IBS Super Flyweight Division
sa darating na 18 ng Nobyembre. Ang Title 5 niyang kahas ay isasagawa sa Belfast, Ireland, kung saan makakabaragan niya ng muka ang local hero na si Jamie Conlan nang wala pa palang talo. Sa tweet ni Conlan, sinabi niya na nagkagalak siya at malapit na ang title fight at tila kumpiyansa siya na siya ang magiging bagong kampiyon. Ginamit kasi ni Conlan ang hashtag na "and the new" na tila nagsasabing talunin niya ang agawin niya ang corona kay ang kaas sa tubong Panabo City, Davao del Norte. Uso pa ang hashtag ngayon ha. Ang hashtag natin ngayon, hashtag hello. Mga kapuso, ito po pero sa super balita. Or you can call me anytime. You can call me anytime, hashtag. Yan. Hashtag. Pasimula natin yung hashtag na yan. Ayun, dalawa, panay kayo kalokohan. Magpapaalam na kung sino at sinilan. Ayun, sports para sa super balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Sports Saksi! Ito malungkot na balita ito sa pamilya Enriquez, paring Melo. Sa makabilang buhay na si Tito Pring, si Primitivo San Jose Enriquez. Siya po'y nakaburol ngayon sa mortuary ng Santa Ana Parish Church. Ang kanya pong libing ay gaganapin po sa Manila South Cemetery pagkatapos po ng misa ng alas 8 po ng umaga sa darating na linggo, October 1. Si Tita Lucring, take it easy. Batiin din natin yung ating mga taga-subaybay, taga-panood si Mish Carikel. Mish Carikel. Napakahirap din kasi ng pangalan niya. No? Carikel. Elizabeth Maglalang, Attorney Venus Buado, Chito Biasbas, si Christian Cunanan, mga empleyado ng PCSO to. Lalo-lalo na yung mga empleyado ng PCSO na nandun sa shuttle bus number 2. Uy. Ayan, nanonood sa atin ngayon. Rachel Ann Sagad, si Rose Ong, si Ma'am Rose, Wilcon Dipo. Ay, Ma'am Rose. Belated happy birthday, Opo. ma'am. Opo, Happy salamat po sa birthday inyo. po, Oh. belated. Sa inyong suporta. Ito, Wilcon Dipo, Rose Ong. Ay, ma'am. Komandante Family. Oy, Komandante Nanonood din sa atin Family. ngayon. Salamat po sa inyo. Ito ha? palang ating technical director din dito. Sino? Si Mike Clemente. Si Mike, oh. Si Direct Mike dyan. Ako, yung barkada Nandyan ba si Direct Mike dyan? Yung barkada ni Romel Sepa. Nagbe-birthday Siya pa lang yung ngayon. naman. Yan, technical Okay. director po namin dito sa Double B sa News TV. Happy birthday kung saan ka man naroon. Mike, alam ko, Clemente. it's Friday Inuman Day sa inyo ni Romel, ha? Oo. Dennis Castellanes, happy birthday. Si engineer, Dennis Castellanes, ha? Birthday din niya. Birthday niya, mga Ay, titulado yan. Mga titulado. engineer yan, pero wala tayong mapapala dyan. Ay, pasensya na po kayo. Ganun talaga ang buhay natin. Kahit Friday ngayon, Mga walang kwentang tao yung mga yan. Pero birthday po niya ngayon, mga... Pinabati natin. Importante yun. Dennis, pare. Kahit Happy wala birthday, silang payanig. Mike, happy birthday. Mike Clemente. So ngayon kabuhan na mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso. Babalik tayo mamaya. Pagkatapos si Paring Melo, mga 9 ng umaga. Wala ho si Iga. Nagdadalamhati. Kay Hugh Hefner. Yung kanyang idol si Hugh Hefner sa bilang buhay na po. Yung palang si Techi Agbayani nag-post din sa Playboy. Doon sumikat si Palang Techi. yes. Doon sumikat si Techi. Talaga naman, ha? Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Radyo na. TV pa. Balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang sa ngalan po ni Mike Enriquez. Ako po naman ang inyong lingkod, Melo Del Prado. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Super Balita sa umaga nationwide mula sa pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas. Tabol. Ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas. Babol ng pabate, paring Melo, ha? Si Maring Wilma Morales at si paring Rowan Morales ang celebrate ang 27th wedding anniversary ngayon. Congratulations. Oras. Alas 8:27 na po.